Yun, so pakita lang natin muna bago natin ayusin yung problema ng motor na ito. Para assurance lang, kasi iniwan lang sa atin. Walang kuryente. Ayan, naka-on. Ayan. Off. On muna natin. Tapos check natin dito. Yun o, walang kuryente o. Yun, walang kuryente, naka-on. So napakadali lang naman yung ayusin na ito. Unang-una, check natin yung supply dito. Itong kulay red na ito. Ito po yung galing ng battery. Tapos yung black, yung accessories. Pagka-on natin ng susi, lalabas yung kuryente rito. So naka-on yung susi, iti-test light natin yung solid black. Op, yeah. Okay lang ha. Ayan, so ipapa-kickstart muna natin. So ayan, pinasok muna natin kasi wala magi-kickstart, tayo magi-kickstart. Ayan. So wala. Okay. Walang positive na tumatawid sa accessories. Dito naman tayo sa kulay red. Saan na ba? Ito, dito tayo sa red. Tusukin natin yung red. Ayan na. Ayan. Okay. Oh. Sagit lang. Yun, meron sa kulay red. So, sa accessories, walang tumatawid. So, ibig sabihin, may problema yung susi. Yun. So, guys, sabi ko, documentary lang. So, ibig sabihin, dito po sa kulay red na galing battery, galing regulator, pag kini-kickstart natin, umiilaw. So, ibig sabihin, may kuryente pumapasok. Pag tinitest light na po natin yung accessories, wala pong lumalabas na kuryente. So, ibig sabihin, yung may problema nito, yung susi. Sirerekta muna natin. Pag didikitin muna natin ito sila, at titingnan natin kung maglabas ng kuryente. So, ayan, pinagdikit na natin sila. Check natin kung may kuryente. Okay. Sita natin. Pero, may narinig ako kahit napakalayo. Lapit natin. Oops, sige lang ha. Yan. Kita nyo ba? May kuryente na. Pasok natin. Yun o. Kickstart. Yun. Andar agad. So ganun lang kadali. Mag-troubleshoot. Lalong-lalo na pag mga ganitong klaseng basic wiring problem. Ano, walang kuryente dahil sira po yung kanyang ignition switch. So re-repair natin to. At babalikan ko kayo mamaya kung mare-repair natin yan. Okay?